Good morning, good afternoon, magandang gabi. Siyempre po sa lahat po ng bisita, mga panauhin po namin dito po sa Papang TV. Ako po ay patuloy na nagpapasalamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagtangkilik at pakikinig, panonood po dito po sa aming channel. Siyempre po kung bago kayo sa ating channel mga kapatid, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Siyempre po paki-like na rin po, paki-hit nyo na rin po yung notification bell at siyempre po yung favorite po natin, paki-share para naman po marating po natin yung mga kaibigan po natin na gusto natin bahagian din ng mga solusyon at mga teknik po tungkol po sa panliligaw, solusyon sa breakup, siyempre po sa rejection. Regarding pag-ibig po mga kapatid, tayo po ay tutulong. Maraming salamat po. Siyempre po bago po tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun no. Pag-uusapan po natin ngayon, kumbaga mainit-init na topic dahil lagi na rin itong pinag-uusapan sa ating pong mga live, ating pong mga comment section at syempre po yung mga nagme-message po sa atin, lagi pong pinag-uusapan itong topic na to. Naisipan na nga po natin lagyan ng vlog at ihimayin na po natin by levels kung ano po talaga ang mga dapat nating alamin. Actually po, napaka-effective talaga nitong solusyon na to, itong process na to. Ang problema, along the way, nagkakaroon po tayo ng mga bumps, mga trials, mga konting kaguluhan lang po na hindi po natin masyadong maintindihan, kaya po tayo medyo nagkakaroon po ng kamalian. Ang no contact po mga kapatid, as we all know, is one of the most effective way to get your ex back. Alam naman po natin para po siya ay bumalik. Isa po to sa pinaka number one na proseso na all over the world ang mga tao po ginagamit talaga to, inaalam talaga to dahil napaka-effective po talaga. Although it is considered as one of the best, still there's a lot of confusion and panic on this particular rule. Ito nga pong no contact. Since ang kailangan po talaga dito is lakasan ng loob, patience at yung tinatawag po natin kapatid na persistence. Siyempre po lalo na po yung mga tanong na ganyan ano ba talaga ang ganap sa kanya during the no contact? Ano ba talaga yung mga nangyari sa kanya? Ano pa talaga yung mga dinadaanan po niyang stage? Napaka-importante niyan Kasi sabi ko nga po sa inyo, ang sarili natin kontrolado natin which is ang sabi nga, pag tayo po ay nasa no contact, tayo po ay dumiretso lang po to improve ourselves. Pero sa kanya, hindi po natin saklo yun dahil hindi natin alam. Pwede tayong manghula. Pero just to give you a few idea mga kapatid, ginawa po natin vlog na to para maliwanagan po tayo ng bahagya. Kaya nga po sabi ko, during the rule, itong proseso na to, wala po tayong access. Kahit na makabalita, dahil hindi po natin dapat ginagawa. Di ba? Kahit yung halimbawa, magtanong-tanong po tayo, dapat po iniiwasan din po talaga natin. Kung tayo po ay nasa no contact. Alam na alam po natin mga utol na we are quite sure talaga na it will work. Pero still we want to know if it is already helping or working. Di ba dapat alamin natin? Although sure na sure tayo dahil nabasa na natin, nag-research na tayo, alam natin by experience, yung mga nagte-testify na talagang napakaganda po nitong proseso na to. Ang problema, still, kumbaga curious pa rin tayo. Gusto nating malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Reminder, if done correctly, it will provide you with 3 positive results. Although marami in reality talaga, pero ito po yung pinaka-the best. Ito pong tatlong to. Number 1, fast breakup recovery. Alam naman po natin na using no contact rule, mas mapapabilis po yung ating recovery. Kumbaga parang in-expedite po niya. Yung mga sakit, nawawala po kagad, gumaganda po kagad yung resulta, lumalakas po kagad yung loob natin. Number 1 po yan. Number 2, re-attract your ex because you will appear very, very valuable. Siyempre po, by using this process, kayo po ay magmumukhang dominant, di po ba? Magmumukha po kayong challenging. Kumbaga, sabi nga nila, she will begin to miss you, mga utol, kung kayo po ay dadaan po sa ganitong klaseng proseso. No contact. Number 3 po, grow as a person. Kaya nga po sinasabi, yung no contact, isang procedure lang po siya kung kailan dapat po magkaroon po kayo ng pagkakataon na mag-improve dahil ito po ang tutulong sa inyo, self-motivation, self-determination, nandiyan na po lahat. Kaya nga po sabi ko, talaga pong tataas ang ating level habang tayo po ay nasa no contact. You will see, everyone should know the basics. Sabi ko nga po, madalas kasi we panic and make mistakes. Kaya nga po sabi ko, kung hindi po nating alam, talaga napapahamak po tayo. Nandiyan kaya na po nating ma-achieve yung babae. Ang problema, nagkakamali tayo along the way. Dahil nga po sa mga lubak, especially emosyon Yung mga lalaki, na napakabilis po nating madala pag tayo po ay nagpapanik. Ayaw po natin yung mga ganong klaseng negatibong
There are levels to analyze. Kaya nga po sabi ko, merong mga levels na dapat natin mapag-aralan. Ito na nga po yun. Sabi ko nga, it is highly recommended and effective. Kaso ang problema, just to give you some perspective, kaya nire-recommend po natin to. Dahil it creates the much needed time and space between sa inyong dalawa. It will help both of you to dramatically heal. Kumbaga, dito kayo gagaling eh. Kasi nga po, kahit magkita kayo, kahit mag-usap kayo, alam nyo, hindi po pwedeng maiwasan po yung inner emotions natin. Talagang nagbabangga. Kaya kailangan po natin ng panahon at kailangan po natin ng sapat na oras para ito po ay maisaayos. Kasi in general, if you allow space and time, meaning the push, yung tawag dito, yung pag-force, yung pagtulak po natin doon sa babae, automatically, or sa lalaki, it will automatically stop. Allowing love with each other to recover and reborn. Kumbaga sa pandemic, kapatid, di ba nagkakaroon po ng second wave? Nawawala yan eh. Ito na po yung parang second wave. Inaalaw po natin na mabuhay uli, ma-rebuild uli, lumabas uli, kumbaga parang tumindig uli yung ating pong pag-ibig. Kaya po natin magagawa po natin yan by means of allowing space and time na humawak muna sa mga panahon na to. Dahil nga po tayo pong both ay nahihirapan as a partner, as a couple. Now mga kapatid, tingnan po natin yung mga vital stages na dinaranas po ng isang babae or isang lalaki or yung ex natin during the no contact. Just a few insights lang naman na makakapagbigay po ng konting idea po sa atin para alam po natin ang ating gagawin. Ito po yung mga stages kung saan tayo po ay gumawa po ng no contact, which is the most effective way. So para malaman po natin, so bibigyan ko po kayo ng mga idea kung ano po yung maaaring nangyayari po sa kanya sa kasalukuyan habang kayo po ay nasa no contact. Letter A mga kapatid, in 1 to 3 days, they will feel unsure. Try to think kung ano po ang mga right decision. To be honest, nakikiramdam po sila. Kumbaga bagong-bago pa lang po yung decision eh. Oras pa lang po, ika nga. A couple of days, let's say 1, 2, 3 days, mga pangatlong araw, nag-iisip po yan. Trying to put realization po sa kanila pong isipan. Try to sneak kung ano po ba yung mga plano nyo, kumbaga naghihintay siya, kung ano po ba yung mga isusunod yung gagawin, dahil nga po syempre, kilalang-kilala niya po kayo eh. In short, they're a bit anxious po sa nangyari. Yun po yung mga kaganapan in 1 to 3 days. Letter B na po, kapatid, 3 to 10 days. O yan, nandiyan na po tayo sa 3 to 3 days, ikatlong araw na, relief. Ito po yung mga sinasabi nating after they feel na parang hindi ka na desperate to get her. Kumbaga parang hindi ka na nagparamdam dahil nga po naka-no contact kayo. Hindi naman po niya alam yun. Alam niyo po, ang mangyayari po, she will feel so relief coming from a commotion. Siyempre, desperate situation, pagiging needy po natin. That's why oftentimes you see them posting pictures sa FB, going out, enjoying. Kasi nga po, ito yung mga panahon na parang na-accept na nila na okay, libre na po ako. Ito po yung mga 3 to 10 days, libre na po ako, wala na po siya. So, pwede na po akong bumarkada, pwede na po akong mag-enjoy. Kumbaga parang nakarecover na po siya. Yun po yung kanyang nararamdaman pagdating po ng mga 3 hanggang 10 araw. Siya po ay parang na-relief. Para pong, wow, ang sarap, talagang wala na. Nakalusot na po ako sa kanya. Dahil syempre po, yung mga panahon na yon, kayo po ay masyadong needy. Ngayon po parang masyadong masaya po siya. Kaya nga po minsan, sabi ko nga po, ulitin ko nakikita po natin, di ba, sa mga Instagram or sa mga social media, nakikita natin na siya ay nasa gimikan, siya po ay bumabarkada. Kaya tayo ay medyo nagpapanik dahil naisip natin, grabe, kayo hiwalay lang, tignan mo itong babaeng to, nag-enjoy, tayo po ay nasisira. Kaya tayo po ay gumagawa po ng mga kamalian. Pero actually, kung maintindihan natin mabuting ipinapaliwanag natin ngayon dito po sa Papong TV, ito po ay part lang po ng isang stage, which is nga yung pangatlong araw na siya po ay nakakaramdam po ng konting relief. Letter C na po tayo mga kapatid. Ito po yung tinatawag nating stage of curiosity. Ito po ay nasa level na po ng 10 to 15 days. O kaya parang kalahati na ng buwan, 10 to 15 days. Medyo nakakaramdam na po siya ng deep curiosity. Pagkatapos po ng isang relief stage, kumbaga pagkatapos po nun, syempre nag-enjoy na po siya, darating na po siya doon sa parang 10 araw going to the 15 days na siya po ay medyo nagtataka na. Medyo nagkakaroon na po ng curiosity, ika nga. So mga panahon na ito, your ex will start to wonder, so why haven't you reached out yet? Kumbaga parang, bakit hindi pa siya nagre-reach out? Anong meron? Di ba parang wala akong nararamdaman sa kanya, parang tahimik So imbis na mag-enjoy siya, last week, ngayon po yung stage na parang nagtataka na po siya, considering na it's almost 2 weeks na po. Medyo nagugulat na siya kahit pa paano.
Alam niyo po, ito po yung mga panahon na medyo nagtataka na kung bakit hindi pa po kayo nag-e-effort na bumalik. This stage is actually turning the ball na po on your side. Di ba kadalasan po, alam na alam niya na so desperate po kayo na kahit man lang tawag, text, wala po siyang naramdaman, or kahit kamusta man lang galing po sa tropa, wala po siyang naramdaman. Siya po ay medyo nagtataka na po on this part of the situation. Okay, letter D na po mga kapatid. Ito po yung level kung saan tumakbo na po ng 15 to 20 days na po yung kanyang no contact rule. At this point, medyo naiisip na po niya yung mga bagay-bagay kung bakit parang kayo po ay napaka-strong character, displaying positive outlook. In short, parang wala po kayong pakialam. Dito na po nagkakaroon ng understanding yung mga babae. In reality, na naiisip po niya na bakit kayo wala yung attention sa kanya. Kumbaga, dito po nagsisimula na siya po ay maging longing sa inyo. Letter E po mga kapatid, 20 to 25 days na po ang lumilipas since nung kayo po ay nag-no contact rule. At this point, ang nangyayari po yung fear of being forgotten. Dito na po siya natatakot, halimbawa yung parang yung parang takot na po niya. In other words po, yung parang fear of loss. Kumbaga parang dito na po niya nararamdaman na kayo po ay unti-unti na po nawawala sa kanya, na hindi na po kayo babalik. Dito na po niya na-accept. Kaya nga po tinawag natin tong fear of being forgotten. At this point, she or he starts to miss you. Kumbaga dito na po niya kayo parang nami-miss Dito na po niya naaalala. Hindi niya maiwasan tong mga bagay na to. Dito na po niya naaalala yung mga panahon na kayo po ay positive na nagsasama, na kayo po ay nagpapakita ng effort sa kanya, kung saan naibabahagi niyo po yung pagmamahal niyo po sa kanya. You might see them going out with friends. Maniwala kayo sa akin, maaring lumalabas po siya, nagpo-post po siya, pero deep inside, naiisip na po niya kayo. Ito po yung ika-20 to 25 days. Obviously, they're getting support, opinions, tinitignan lang yung mga possibility. Alam niyo nga po, minsan, mapapansin niya sa barkada, ino-open na niya Alam niyo, parang, namimiss ko yata si Mark. O di ba, parang mga ganun. Alam niyo, ginagawa na po niya yan dahil sa mga barkada. Hindi na po, tapos na po siya sa realization, tapos na po siya dun sa stage kung saan siya po ay nag-a-adjust. Tapos na po lahat yan Nandito na po tayo kung saan po medyo namimiss na po tayo ng isang babae. F. 25 to 30 days. Kumbaga malapit na po tayo, just a matter of 5 days na lang, kompleto na po yung ating no contact rule mga kapatid. So napakarami na po niyang dinaanan. Ito po yung stage kung saan siya po ay nagfo-formulate na po ng plans of reaching out. Kumbaga parang iniisip na po niya na, tawagan ko na kaya to, i-message ko na kaya to. Kaya lang it all depends kung ano po yung character nyo, at syempre kung ano po yung pinagsamahan nyo, or pinaghiwalayan, or pinagsamahan nyo po. Kaya medyo nag-aalinlangan. Pero nandun na po siya sa stage ngayon na parang gusto na po niyang mag-reach out. Mangangamusta yan, sabi ko nga po sa inyo, normally in a form of a favor. Kung sila po ay tatawag sa inyo, madalas kamusta. Second thing, malamang hihingi po ng pabor. Kung saan hindi po obvious na siya po ay nagre-reach out. Parang kunyari, alam mo ba yung bahay ni ganito? Baka pwede naman makuha yung address or mga something na pabor ang kailangan po at lapit po sa atin ng mga kababaihan, mga utol. So ngayon na, kumpleto na po natin yung 30 days kung saan we are already expecting for her, for him to reach out. Kadalasan naman pag dinaanan na yan mga kapatid, lahat ng stage na yan, syempre sa huli, sabi ko nga po sa inyo, una, mag-e-enjoy yan, makikita natin, which is parang masasaktan po tayo, dudurugin po tayo, akala po natin nakalimutan na niya tayo, di po ba? Kung meron nga some sort of a rebound relationship na umaaligid sa kanila, yan yung pinaka-right timing para po sila manligaw. Pero after that, dadaan na po sila sa panahon kung kailan po mamimiss po kayo, kung kailan po marirealize po niya kung gaano po kayo kaimportante, at yung sinasabi ko nga po, yung fear of loss, doon niya po mararamdaman na parang nawawala na kayo sa kanya. Yan ang pinakamabigat sa isang no contact mga utol. At syempre lahat po yan mangyayari kung kayo po ay hindi na po depressed at hindi na po needy. Alam niyo po, every vlogs na ginagawa ko, lagi ko po ipinapaalala yung mga bagay na yan dahil it will all be useless kung siya po ay babalik at makikita po niya kayo na kayo po ay lugmok sa putikan mga utol. Kailangan po makita niya kayo na kayo po ay high level na po na personality, na tao, na lalaki, na kumbaga parang, uy, ang laki na ng pinagbago niya, grabe yung self-improvement niya. I think I would love to talk to him, love to talk to her. Like for example, kaya po ang ginagawa nila, pag sila po ay tumatawag, mga kapatid, nagre-reach out, sinabi ko na rin po sa aking mga vlogs na sila po ay, they're only trying to confirm kung talagang kayo po ay nagbago na. Kaya nga po, pag kayo po ay nagbigay ng konting sign na kayo po ay desperately
asking pa rin po sa kanya, babalik at babalik po lahat yun. Lahat po yun magiging useless. O mga kapatid, yan na po yung mga stages kung saan pwede po natin pag-aralan kung ano po yung mga nangyayari sa kanila. Let's say mga 90% po, yan ang nangyayari sa kanila. Although syempre, dapat din natin maintindihan mga kapatid na mga kababaihan, mga kalalakihan, syempre po iba-iba din naman po ang mga levels niyan, iba-iba din po ang mga personality. Syempre pag medyo ma-pride dyan, ako medyo mahihirapan, tatagal pa po tayo ng konti. 30 days is not actually enough. Kailangan pa po dagdagan ng bahagya. So meron naman po mga bagay na wala pang 30 days, like let's say 10 days pa lang, is nagre-reach out na po. So iba-iba lang Ginawa lang po natin to parang just to inform everyone na ito po yung standard na pwede po natin maging gabay, pwede po nating i-analyze para naman po matulungan po tayo kung tayo po ay nag-aalala at nag-iisip kung ano na po ang nangyayari sa kanya sa kasalukuyan habang tayo po ay naka-no contact. O yan na po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nanood po ngayon dito po sa Papong TV. Syempre po, ingat po kayong lahat, mahalin po natin ang ating mga pamilya, bantayan po natin ang ating mga mahal sa buhay. Mag-ingat po tayong lahat mga kapatid, maraming salamat po. Papong TV.